at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Agri-Ascenso na naman po tayo. Ako po si Ka Henry Uri, kasama natin ang Assistant Director ng DA Agricultural Training Institute. Walang iba, kundi si Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet? Hello, Ma'am. Yes, Ka Henry. Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. Agri Ascenso na po. Ayan, at ngayon bakit naririnig ko yata yung monitor ko din sa loob? Sige. Ayan, paano bare? Tayo po'y muli hong magtatanghalang isang paksa. Ayan, beyond. Ano ba yan tumutunog na yan? Bakit may tumutunog na kakaiba? Ayun. Okay. Beyond the Harvest, nutrition business that nourishes communities. Ba? English yun, Ma'am Nyet, ha? Sa bawat... short, Ka Henry, dahil Nutrition Month ang July. Kaya tungkol sa nutrition at paano siya magiging negosyo. Apo. Kumbaga. Kung paano nyo pagkakakitaan ang nutrisyon ng atin po mga kababayan. Alam po ninyo, sa bawat Pinoy na bumibili ng gulay, prutas o organic na produkto, may bukas na pintuan para sa mga magsasaka. Ito kahit maliliit na negosyante at pamilyang naghahanap ng dagdag kita
Dahil mamnyet sa panahong ang malusog na pamumuhay ay hindi lang pangangailangan, ano daw ba? Kundi negosyo na Ayan. rin. Kasi marami ka, Henry, ang tumitingin sa nutrisyon bilang bagong industriya. Isang opportunity po ito na pinagsasama yung kalusugan, kabuhayan, at syempre yung pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Iyan, ay isa ho sa mga nagpapatunay nito ay ang ating magiging panauhin ngayong hapon, isang registered nutritionist dietitian na hindi lamang ho eksperto sa larangan po ng nutrisyon kundi matagumpay ding negosyante. Siya po ay CEO at founder ng Varaco. At Think Farm. Ba, maganda ito Varaco. Ari parang kababayan ko, ari Batanggenyo yata. Alam na alam. Magkagarni ang mga pagkaganyan kagagandang lalaki sa Batangas lang ang gagaling ang gandang lalaki. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin naging episode natin ng July 18, 2026. Ito mamnyet ay umikot doon sa plant-based diet for healthy living. Nakasama namin ni Sir JLC Dr. Michelle Acero Palma, President ng Remnant Institute and Philippine College of Lifestyle Medicine at founding Director ng Lifestyle Medicine Solution and Asian Institute of Culinary Medicine. Ang Remnant Institute mamnyet pala ay non-profit organization din na nagsasagawa ng community-based program sa health education at agriculture. Ma'am, ano ba yung relasyon ng nutrisyon at agrikultura? Siyempre ka, Henry, nag-enjoy kayo. Alam ko na nag-enjoy kayo doon sa topic natin last week. No? So, ipiniliwanag po ni Doc Mitch kung paano pinagsasama yung agrikultura at nutrition sa pamamagitan ng mga training activities kasi extension service provider din po namin sila. No? Kaya inaalok din nila sa mga ating mga farmers, mga people's organization. Kaya binigyan diin na malagang hindi lamang magparami ng produksyon, kundi tiyaking masustansya rin ang pagkain ng bawat pamilya. Tapos yung culinary medicine, meron pala nun, ma'am? Oo. Yes, ka Henry. So, diniscuss nyo last week, no, kung paano pinagsasama yung culinary medicine, yung science na medicine, at yung tamang food preparation para daw mapanatili ang nutrients ng pagkain. So, naibahagi rin ng mga simpleng halimbawa kung paano naaapektuhan ng paraan ng pagluluto ang nutritional value ng pagkain. Ayan, kasi meron tinatawag na vegetarian, iba pala yun sa vegan, meron ding flexitarian diets, ang dami, ano ho. Meron ding yun hong mga masusustansyang pagkain, gaya po ng tofu, yung chickpeas at iba pang plant-based ingredients. May mga maling paniniwala daw, mamnyet, sa nutrisyon. Di ba? Yes, kasi ka Henry, eto, tuwing napapakinggan ko si Doc Mitch, kagaya ng munggo, di ba? Laging ang sinasabi yon daw yung pangunahing sanhi ng mataas na uric acid. Ay, hindi daw pala. Pero dahil doon sa topic nyo last week, ka Henry, ano? Ay, hindi pala daw totoo yun, ma'am. Oo. Di ba? Minsan daw ang nagpapa-uric daw sa munggo yung chicharon. Oo, yung kaya wag chicharon nalagyan pala. ng chicharon. Oo. At mas masarap nga ang munggo kung maraming dahon ng ampalayang ligaw na marami sa Lipa, Batangas. Yan. Simpleng hakbang sa mas malusog na pamumuhay na ibahagi po din sa atin yung kaalagaan ng pagdaragdag ng gulay sa mga ulam at unti-unting pagbabawas ng meat consumption. Alam niyo yung pakbet, yan ang napakagandang ehemplo ng gulay sapagkat mas marami talaga ang gulay niyan kaysa karne. Kanya lang yung iba, Ma'am Nyet, pag kumain. Wag lang maalat ka, Henry. Hindi, ang problema kasi sa pakbet, mas masarap pag maraming lechong kawali sa tabi. Ayun ba? Kaya yun na nagpapayurik. Kaya nga. So may mga pagsasanay sila, ma'am.
Oo. Yes po. Meron sila Henry kasi extension service provider natin sila. So nagkakandak sila ng mga workshop, may mga online resources din ng Remnant. May mga recipe sila Henry at iba't ibang mga training programs na maaaring salihan ng publiko. Yan, may tamang impormasyon sa nutrisyon kaya inihikayat po nila ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon tungkol sa nutrisyon. Binigyang diin ang kahalagahan ng pagkuha ng payo mula sa mga mapagkakatiwalaan at evidence-based na sources. Yung pagkain bilang pangangalaga sa kalusugan, pinapaalala po ang tamang pagkain ay mahalagang bahagi ng pag-iwas at pamamahala ng mga chronic diseases. Kanya sa bawat pamilyang Pilipino, unti-unti daw natin mamnyat yakapin ang plant predominant diet bilang bahagi ng mas malusog na pamumuhay. Hindi na ho siguro tayo dapat lumayo sa ehemplo. Kanya yung ating mga lolo't lola umabot ng 91, Yes. 90 pataas Di ba kanya nga mamnyet. Yung lolo nyo, baka talo ng lolo nyo ang lolo ko. Ilang taon yung lolo nyo? Ha? Mga 80 plus lang Henry. 80 plus. At least nakatundong ng 80. Ay, yung lola nyo. Mga ganun din. Oo. Nasa 80 to 90. Medyo tinalo kayo nung lolo at lola ko. Hindi, yung lolo ko bata. Wow. Yung lola ko, 97 ho nung yumao 3 Wow. years ago. Oo. Ay, oo nga pala, lola. Kung ikaw pala buhay, 100 taong ka na pala. Oo nga no? pala. Sana ang inyong paboritong apong ako ay may 100,000. Sayang. Inang hinayang sa 100,000. Hindi ka daw dapat magkaroon ng 100,000 Hindi ka, nga, Henry. hindi nga. Baka daw ibili ko lang ng chicharon kaya hindi na. Yes. Alright, so yan ho ang aming paksa last week. Ito na ang ating ngayon na may mga balita mula sa ATI at DA hatid ni Ma'am Nyet. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Ma'am Nyet, go ahead. Maraming salamat ka Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Sa kauna-unahang pagkakataon, magtatayo ang DA ng 3 mega hatcheries sa Luzon, Visayas at Mindanao na inaasahang makakapag-produce ng hanggang 1 bilyong bangus fry kada taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin nitong mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na bangus mula sa Indonesia, mapalakas ang lokal na aquaculture at matiyak ang sapat na supply para sa ating mga fish farmers. Samantala, mga ka-agri, alam niyo ba na ang pinakamalaking bilang ng post-harvest facilities sa loob ng 4 na dekada ay naitayo sa kasalukuyan? Mayroon ng 150 rice processing centers at target pang makapagtayo ng 380 na dryers ngayong taon upang makatulong na mabawasan ang post-harvest losses at mapataas ang kita ng ating mga magsasaka. Kaya naman, mas napapangalagaan ang ani at mas maraming halaga ang naibabalik sa ating mga food producers. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At mula naman po sa amin sa ATI, abangan ang panibagong episode ng ATI at Home na may temang Small Space, Big Harvest. Start your backyard farming sa July 29 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali via Facebook at YouTube Live ng ATI Calabarzon. Tatalakayin dito ang mga practical na paraan ng pagsisimula at pamamahala ng backyard garden. Para sa kabubuang detalye at registration, bisitahin ang official FB page ng ATI Calabarzon. Samantala, kung gusto niyo namang mas
Mapadali at mas mapalago ang inyong negosyo gamit ang AI. Huwag nang palampasin ang libreng online training ng Limitless Biz AI for MSME Advancement ng ATI Region 12. Bukas ito para sa mga LSAs, agripreneurs, mga MSMEs at iba pang mga business owners na gustong matutunan ang practical na paggamit ng AI sa negosyo. Para sa registration at iba pang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng ATI RTC Region 12. Abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI. Follow kami sa aming Facebook, sa X, sa Instagram at TikTok at ATI Interactive at bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yun lang ka, Henry. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Nyet. 3:14. Babalik po tayo sa Agri Ascenso. Ang Agri Ascenso. Agri Ascenso. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Korupsyon. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions. Narito naman ang ating Techno Tip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Alam
Alam nyo ba, ka-agri, ang nutripreneurship ay pagsasama ng tamang nutrisyon at matalinong pagnenegosyo. Hinihikayat nito ang paggawa ng masustansyang pagkain gamit ang mga lokal na sangkap tulad ng gulay at prutas mula sa sariling bukid na maaari ring ibenta. Sa ganitong paraan, nakakakain ng masustansya ang mga pamilya. May dagdag kabuhayan pa. Masustansyang produkto, dagdag kitang totoo. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Ayan, ngayon. So, yun ang ating magiging pakusa. Ma'am Nyet, ano po? Beyond the Harvest, nutrition business that nourishes community. Oh, iniisip ko paano ko ba tatagalugin ito para yung ating... Pero parang naisip ko habang nagko-commercial, pwede ba yung ipapa-approvean ko lang sa guest natin kung pwede yung may petot sa payatot. Wala akong maisip eh. Sige, Ma'am Yan, sino bang ating panauhin po? Yes, Ka Henry, mga kasama natin ngayong hapon, isang kaibigan, no? Registered nutritionist, dietitian po siya, CEO and founder ng sabi mo Barako at Think Farm. So kasama siya sa Asia Society's Asia 21 Next Generation Fellows Class of 2025. Noong 2024 po ay Distinguished Alumnus for Social Entrepreneurship ng UP Alumni Association, nanalo sa United Nations Best Small Business Award at recipient ng Conservation Optimism Award. Isa po sa 10 outstanding young men for social entrepreneurship noong 2021. Walang iba kundi si Aris Asilo. Magandang hapon, Aris! Welcome sa Agri Asenso. Magandang hapon po sa inyo. Sir Aris, makinig kay Henry at kay Director Net. Sir Aris, pakinggan mo to. Same bed, but it's bigger now. Ha? Alam mo ba yung ma'am niya? Para narinig ko si Air Supply. Hindi mo ba narinig si Bruno Mars? Bruno Mars? Si Bruno Mars. Hindi po si Bruno Mars yun. Si Kabayang Aris. Si Kabayang Aris po ito. Isang one of the outstanding young men for social entrepreneurship lang naman. Ayan. Kaya ikaw ay Tagalipa. Sir, Tagalipa po kayo. Taga dito po ako sa Bawan. Pero negosyo po natin nasa Lipa. Doon na ating head office. Ayun. Oo, sige. Kaya purong Batanggenya. Ayan, sige. Ma'am Nyet, go ahead po. Do the honor, Ma'am Nyet. Yes, Sir Aris. So, kwentuhan mo kami kung paano kayo nagsimula sa pagiging nutripreneur or nutritionist entrepreneur at bakit mahalaga ito laban sa or kontra sa malnutrition sa ating bansa. Una-una po, maraming po salamat, Ma'am Nyet, Ka Henry, sa pagpapaunlak sa akin sa inyong napakasayang programa. Sa amin po ang karangalan. Kanina ay nawala ang aking antok. Pwede po yung one petot mula sa payatot. Pwede yan. Ano nga? May petot sa payatot. Bahala ka na, Sir Aris. Hindi ko na ika-copyright yun. Bale po, pagka-graduate ko kasi, naging researcher po ako sa UNICEF at pinag-aaralan namin yung iron deficiency anemia sa Isabela at Zamboanga ng mga nanay na nagbubuntis at mga infants 0 hanggang 1 year old. So over time, parang nanlumo ako sa aking mga nakita. Kaya sabi ko, medyo lalayo muna ako sa community development. Naging rural banker ako for a while sa mga komunidad dito sa Batangas kung saan nagbibigay po kami ng access para sa financing sa mga magsasaka. At mula 2014 to 2018, yun po yung naging produkto ng aking pagiging rural banker mula 2010 hanggang 2014 na kung saan na ipagpagawa po natin sila ng feasibility study para sa kanilang kalsada. Kasi sabi nila, hindi namin kailangan ng salapi or ng access sa pera. Kailangan namin kalsada. So, yun po ang aking ginawa. So, over time, habang pumupunta tayo sa mga komunidad, nakita ko na maraming mga bata or at pamayan ng doon ang malnourished. Iba yung kulay ng buhok, iba yung balat, or iba yung kulay ng kanilang mga kuko. At doon ko nakita na sabi ko, bakit kaya ganito? Ano kaya ang nangyari?
So sa likod ng kanilang bakuran, maraming puno ng kape na nasasayang lamang ang kanilang mga kape, hindi nila nadadala sa merkado. Kaya sabi ko, bakit ko kaya hindi pagsamahin ang disiplina ng nutrisyon at disiplina ng livelihood at pagsamahin ito, nutrition entrepreneurship. Doon po umusbong ang ating ideya ng 2014, ang ideya ng nutrition entrepreneurship. At over time, nalaman natin na mahalaga ito kasi tinitingnan ko na ngayon na ang livelihood, ang pagnenegosyo ay isang public health concern. So doon po nabuo at ang ating aspeto ng ating nutrition entrepreneurship. Ngayon. Pero ang inyong kumpanya ay Varaco at Think Farm. Ano ho ba ito? Ang Varaco po ay isang kumpanya ng kape na kung saan tayo po ay nagbebenta ng mga coffee beans mula sa Batangas, Cavite, Laguna, Mindanao, Visayas. At ito po ay binebenta as coffee drinks sa ating pong restaurant at sa ating coffee shop sa Lipa at sa Quezon City at sa mga pop-up cafe sa Manila. Yun po ang ginagawa ng Varaco. At the same time, katuwang po yung Think Farm na kung saan ito po yung sustainability arm ng Varaco. Ito po naman ang gumagawa ng smart farm sa mga komunidad na mga katutubo doon sa ating mga kapatid sa Mindanao at sa Visayas. So ang tawag doon ay smart farm or farmers adopting responsible management. Pag pinagsama po itong dalawa, doon po nabubuo ang ating agrikultura, produksyon ng kape at ibang crops. At yung po mismong negosyo, yung pagkakape, mula po dito sa ating cafe restaurant. So yun po yung ginagawa ng Varaco at Think Farm bilang inclusive business. So yung Varaco, ang inyong produkto roon ay mainly kape. Yung Think Farm, yung kung paano magtayo at paano mag-establish to put the farm into business, parang ganon. Yes, gawing negosyo. Nagawing negosyo yung sakahan. Ma'am, go ahead po. Go ahead, Ma'am Nyet. Yes, Sir Aris, kasi familiar ako dun sa ginagawa niya sa Think Farm. Paano niyo nahihikayat yung ating mga katutubo, for example, na mag-produce ng kape? Sana, ang market ba nito ay sa inyo na din, yung ganon? Tama po, Ma'am Net, no? Bilang partner po since 2021, for example, sa Mindanao, mahirap pong humikayat agad, hindi po madali ang aming pinagdaanan para po makuha natin ang tiwala ng ating mga kapatid na katutubo indigenous communities. Dahil sila po ay mga malayo sa kabihasnan kung saan nakakaroon po tayo ng mga activities na patungkol sa smart farming at smart cafe. So tama po kayo, nagbibigay po tayo ng mga tulong na serbisyo gaya ng smart farming farmer scientist training program. At ang isa pong partnership natin sa kanila ay binibili po natin yung kanilang mga coffee beans kasi binibigyan po natin sila ng mga pagsasanay po sa paggamit ng teknolohiya ng Internet of Things na ito po yung ginagamit ngayon ng ating mga magsasaka para mas mapaigting yung kanilang produksyon ng kape. At masaya po ito kasi doon na sila nagkikwentuhan, nag-uumpukan doon sa ginawa naming smart nursery na kung saan nasa komunidad talaga nila. Nakita po kasi nila na may talaga nursery at may mga seedlings at may technology at nandun po yung ating mga staff, empleyado po ng Varaco na kung saan pamilya-pamilya na po tayo doon. Kaya tingin ko sa built on trust po. Opo, Sir Aris, yung inyong distribution, yung mga inyong sinusuplayan po ninyo ng kape ay malalaking chain, malalaking coffee shops all over, lalo na sa Metro Manila, tama ba? Ang unang-una po ay kami po mismo yung gumagamit ng kapeng kinukuha namin. Distribution po sa sarili namin, shops. Pangalawa, meron po tayo mga, hindi naman po sobrang laki na din ang mga ating business to business. Meron po tayo mga small scale coffee shops at mga institusyon, gaya po halimbawa ng mga korporasyon na gustong umorder ng 300 halimbawa ng ng boxes ng kape na ipapamigay po sa kanilang mga kliyente o sa kanilang mga empleyado. Meron po tayo mga ilang institusyon, negosyo at mga individual kung saan patuloy na sumusuporta sa Varaco at Think Farm para po ma-patronize po yung ating mga kape na mula po sa ating mga farms. Yung Varaco ba? Yung Varaco is a coffee shop? It's the name of the brand? Is a brand. Varaco is both a brand and the name of the company is trademarked in IPO.
BARACCO, kasi medyo nakakatawa po ang storya nito, no? Kasi ayaw tanggapin sa SEC yung salitang barako na Tagalog. Tapos pangalawa, sabi ko ano kayang ma-register? Habang nakatingin ako sa bintana doon sa isang shop, nakita ko bitin Jollibee, double L, double E. Gawin ko rin kayang double letters yung C. Tumanggap doon sa online registration ng barako. At at the same time, gusto po natin na hindi lamang tunog lalaki yung salitang barako. Pwede po ito sa kahit saang kasarian, inclusive, pwede sa babae. Kasi barako, letter B. Pwede rin sa LGBT. So masayang pakinggan yung salitang barako dahil nagiging inclusive at empowered yung ating mga umiinom ng kape. Pero ano, po ba? meron kayong kapihan na saan meron kayong kapihan kung saan pwedeng magkape-kape? May ganon. Opo. Ang kapihan po natin ay dito sa Lipa City. Barako yan, Tayo, Barako. Barako po. Barako Coffee Shop. Sa sa malapit po sa Dallas sa Lipa. Meron din po tayo sa SM Lipa ngayon. At meron din po tayo sa SM City North EDSA. Ayun. Nakakatuwa ka, Henry, kasi parang local brand, no? Local brand. Tapos napapasok na rin niya yung mainstream market. Nasa SM, yung gano'n. Di ba mahirap? Hindi mahirap pasukin yung ganitong mga klaseng market. Actually, Ma'am Nit, napakahirap, no? Kasi hindi namin inaasahan. Parang ito ay strike of luck kung paano kami na karoon ng partnership sa SM. Sa katunayan, kanina kasama ko si Mr. Hansi. Meron po kasi kaming gathering kanina ng ASEAN Business Advisory Council. Nabanggit ko sa kanya. Maraming salamat, Mr. Hansi sa SM, dahil kami po ay inyong pinapasok sa SM. So una ho, mahirap yun kasi maraming magkakalaban eh. Maraming magagandang coffee shop sa Pilipinas. Nandyan po yung mga malalaking chains mula sa iba-ibang bansa na dinala dito. Yun po yung unang mahirap, competition. Pangalawa, mataas po ang operational cost na pagpatakbo ng isang coffee shop sa mga mainstream markets. Kaya kami po ay hindi lamang talaga dito. Meron din kami mga coffee beans, may manufacturing kami ng kape, nag-roast kami ng sarili nating kape. Talagang kinakausap natin ng iba pang mga linya ng merkado, kagaya ng mga ibang negosyo or business to business kung tawagin. Pero alam niyo, Ma'am Nyet, kaya yung Barako pasok na pasok kahit sa panlasa ng mga C. Kasi yung Barako, Ma'am Nyet, di nyo man na itatanong, iyan yung kaping sing pait ng kahapon, sing tamis ng bukas. Wow. Parang, ang ganda ng tagline. Talaga si Ka Henry, napaka-creative ng mga tagline. Simpait ng kahapon, singtamis ng bukas. O, di ba? Aris, may pang-tagline ka na. Pang-tagline na nakakaigin naman kami. Tapos, kasi di ba pag sinabing Barako, ang kalimitang naririnig dyan, yan yung kaping kaya tayong ipaglaban daw eh. So, wow, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. But, At saka Ka Henry, siguro parang talagang identified talaga siya as a local brand, no? Hindi siya something na kaya kumbaga parang mas madali siyang i-market kasi talagang kung gusto nating magtangkilikin yung local brand, ayan, Barako, diba? Yes, pero naroon pa rin yung pagiging trademark ng kaping Barako na Batanggenyo talaga yan eh. Galing talaga. Pag sinabing kaping Barako, Batangas talaga yan eh. Yung Amadeo, yung ibang mga kape, medyo anak na lang yan ng kaping Barako ng Batangas, with all due respect eh. Pero kumusta ang feedback po ng mga customer at farmers sa inyong estratehiyang ito? Mga coffee farmers po natin, tinatawag natin sila mga farmer scientists. Meron po tayo mga... Ano ba yung pag sinabing farmer scientist, ano nga pala yun? Bakit... Kasi po, kalimitan ang nagiging isip ng mga tao kapag farmer ay beneficiary. Di po ba parang binibigyan lamang ng tulong? Ayuda. Para po sa amin, sila ay scientist dahil marami silang alam, kagaya po ng sa mga sinabi